Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, samantalang naglalakad sina Jesus at ang kanyang mga alagad, may taong nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan." Sumagot si Jesus, "May lungga ang asong gubat at may pugad ang ibon, ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matulugan o mapagpahingahan." Sinabi ni Jesus sa isa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ang tao, "Panginoon, hayaan po muna ninyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama." Sinabi ni Jesus sa kaniya, "Ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw, humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos." Sinabi naman ng isa, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang sinumang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ginugunita po natin ngayon si Saint Francis of Assisi. At ngayon din pala ang umpisa ng Synod sa Roma. Kaya isinasama nila tayo sa kanilang mga intensyon doon, opening mass kanina, at isinasama rin natin sila sa ating mga panalangin, sa ating mga local churches. Pinagdarasal natin, especially ang ating delegado doon, ang ating mahal na Arsobispo, si Cardinal Advincula. Si Saint Francis ay isang santo, opo. Pero isa ring taong may natatanging vision na may kakayahang hubugin at pagbuklurin ang kanya-kanya nating pangarap bilang iisa. Nabigyang larawan po niya ang mundong may malapit na kaugnayan sa sangnilikha. Sa kanya nagbihis ang kasimplehan ng buhay bilang kagandahan ng buhay. Nabigyang buhay din po niya ang pagkalinga sa kapwa bilang buod at diwa ng mensahe ng mahal na poong Jesus Nazareno. Ito po ang binibigyang diin ngayon sa ating mga pagbasa. 3 ang interesadong sumunod sa Kanya, pero lahat sila ay hindi naman nagmamadaling gawin nga ito. May mahalaga pa raw na gagawin ang dalawa. Ang isa naman ay hihintayin pa raw munang malibing ang kanyang ama. Hindi po ito nangangahulugan na may burol sa kanila at bukas makalwa ay lilibing na. Ibig pong sabihin ay hindi siya makasusunod sa mahal na poong Jesus Nazareno hanggat buhay ang kanyang ama. Pero may sense of urgency po ang mahal na poong Jesus Nazareno. Para po sa kanya, it's too late for the past and it's too early for the future. Kaya, now na. Wala nang pagdadalawang isip at pagkikibit balikat. Wala nang pag-uurong sulong. Kailangan ng sagutan ang panawagan ng ating panahon. At ang atin pong panahon ay nangangailangan ng mga makabagong Saint Francis na handang iwan ang lahat at sumunod sa Kanya. Makapakipagniig
sa sangnilikha at maglingkod sa Diyos at sa kapwa, lalo na sa mga pinakadukha. Kinaklaro po sa atin ng ating pakikisalamuha sa mga dukha ang ating paningin at napagtatagumpayan ang dikta ng ating makabagong kultura, ang pagiging makasarili. Kung nakikita nga natin ang mga dukha. Ang sinisigurado po sa atin ng mahal na poong Jesus Nazareno, sa kanila, material man o espiritual na pagkadukha, naroroon siyang naghihintay sa atin. Sa mga walang kaya, naroroon ang kapangyarihan ng Diyos. Sa mga walang boses sa lipunan, maririnig ang tinig ng Diyos. Sa mga walang-wala, nananahan ang kayamanan ng may kapal. Ang kadakilaan ng Diyos ay nasa taong buhay na buhay. Pero ang privileged presence of God ay nasa mga dukha. Gaya po ni Saint Francis, baka kinakailangan din nating manaog sa ating mga karwahe at humalik sa ketongin. Doon magliliwanag sa ating masyado na pala tayong komportable. Doon manunuot ang presensya ng Diyos sa ating kalooban. At ang lahat ay hindi na maaaring maging tulad na lamang ng dati. Idalangin natin sa Espiritong Banal, minamahal kong mga kapatid, na ma-develop sa atin ang pusong gaya ng kay Saint Francis para matawid din natin anumang balakid sa pagitan natin at ng ating kapwa. Mabuo rin nawa sa atin ang tiwala sa Diyos at sa sarili na kaya nga nating gawin ito hanggang sa maging natural na lamang sa ating gawin nga ito. Hindi lamang bunsod ng awa, kundi ng pagmamahal. Mamalayan din nawa nating tayo man ay minamahal. Maari namang hindi tayo mag-umpisa sa wala sa aspetong ito ng ating ganap na pagpapakatao dahil naririto tayo. Hindi naman tayo masasamang tao o sinlamig ng doorknob. Wounded lang tayo. Mga sugatan, mga nasaktan, at maaring kulang din lamang sa tiwala. Ito ang ating pagtrabahuhan sa ating sarili. Ang makaregain ng self-confidence. Maigi na lamang at hindi ito ang tinitingnan ng Diyos sa atin. Yung appearances, hindi yun. Binabasa niya ang puso at kumikilatis sa pagitan ng malis at ng wound, ng coldness at ng kawalan ng self-confidence. Alam din niyang walang sino man ang makapagmamahal hanggat hindi siya mismo dumaranas ng pagmamahal. Daranas lamang po tayo ng tunay na pagmamahal sa pamamagitan ng kenosis o yung tinatawag po natin na self-emptying. Wagas na paghahandog ng sarili gaya ng ginawa niya para sa atin.